The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat. And welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome ang lahat nating mga pastors, leaders, disciples, lahat nating mga cell group members, mga invites po natin ngayong first time lamang ditong makarinig ng salita ng Diyos. Welcome po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At lahat nating mga kapatid na nasa labas ng bansang Pilipinas ay ating wini-welcome. Lahat ng mga nasa iba't ibang lugar ng Pilipinas ay ating wini-welcome muli sa inyong mga tahanan, mga tatay, mga nanay at mga kabataan. Nakasama po natin. At isang pribilehiyo muli na ating makasama ang ating Diyos na buhay sa ating sama-samang pagsamba dito sa online platform. Simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito, sa kalayaan na binigay mo sa amin, na kami po ay makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Ang dalain ko, Panginoon, ikaw po ang kumilos sa puso at isip ng bawat isa sa iba't ibang dako ng bansa, sa labas ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito, magministeryo ka sa bawat isa sa amin. Saan man kami naroroon, abutin mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga anak. At tunay, O Diyos, meron kaming enjoyment sa pakikipag-fellowship sa iyo sa pamagitan ng aming pakikinig at sama-samang pag-awit sa iyong dakilang pangalan. Pinagkatiwala namin sa iyong araw na ito sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sabay-sabay po nating papurihan ng Panginoon. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team.
Praise God sa mga awitin na ating narinig at ang ating mga ballpen, notebook, at higit sa lahat, ang mga Bible po natin ay atin pong ihanda sa ating sama-samang pagsasaluhan ng kanyang mga salita. Ang text po natin ay sa Luke 15, verses 11-24. Sa Lucas, kabanatang 15, talatang 11, hanggang talatang 24. Now, ang verse na ito ay common sa ating lahat. It is about the parable of the prodigal son. At hindi ko na po ito babasahin, no? Kasi mahaba po ito hanggang verse 24. At the same time, familiar na po tayo. At gusto ko lamang i-sum up ang nilalaman po nito. I will not read it. Ihayag ko lamang sa inyo ngayon, ano pang nilalaman nito? Kasi everyone familiar na sa story na ito. Ang nilalaman ng Luke 15, 11-24, babasahin nyo mamaya yan, re-reviewin ninyo. Ang nilalaman nito, may ama na may 2 anak. At ang bunso, gusto siguro niya mamuhay ng independent, hiningi niya ang kanyang mana. Binigay naman ng ama. At ang binigay ng ama, may portion dito, nilustay niya sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. At nang maubos ito, nagkaroon ng matinding tagutom at naapektuhan siya. So pag sinabing nilustay, millions of pesos siguro ang kanyang mana, pupwedeng araw at gabi, umiinom siya, nagsusugal siya, at talagang hinayaan niya ang kagustuhan ng kanyang laman. Maaring may mga babae siya at umuupa siya ng mamahaling hotel sa time natin ngayon. Kaya lang, dumating ang matinding tagutom at nawalan siya dahil hindi niya na-invest sa tama ang kanyang yaman. At dumating ang matinding tagutom sa lugar na yon, halos wala na siyang makain. Naubos nilustay niya ang mana niya. At nag-apply siya ng trabaho sa nag-aalaga ng baboy. At dito niya nakita ngayon na nagkaroon siya ng maling desisyon. At pagkatapos, halos pagkain ng baboy ang kanyang kakainin. No? Sabi nga, sa tindi ng kanyang gutom, wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. At ang realization mula verse 17, naisip niya na ang kanyang ginawa ay hindi pala tama. Sabi niya, sa bahay ng kanyang ama, labis-labis ang mga pagkain doon, pero dito, halos mamamatay na siya sa gutom. Kaya nag-decide siyang babalik sa ama, nagkaroon siya ng heart of repentance, heart of realization, at nakita niya sa sarili niya, mali palang desisyon niya na mag-disconnect sa tatay niya, mag-disconnect doon sa tahanan na tinitirhan niya. Kaya ang ginawa niya, nag-repent siya at hiningi ang kapatawaran ng ama at nakita niyang ama niya, nag-aantay na lamang sa kanya. At masasabi po natin dito, hindi siya sinumbatan, bagkus tinanggap siya. At binalik sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Binalik sa kanya ang pagiging isang anak na siyang mag-enjoy sa loob ng kanilang mansyon. May masarap na pagkain, may masarap na higaan. Lahat ng comfort natanggap niya dahil nag-repent siya, nagsisi siya. Kaya binihisan siya ng panibagong damit, binigyan siya ng singsing, which it means relationship nila ay naiugnay muli. Binigyan siya ng sandalyas na represent, na restore ulit ang kanyang pagiging anak. Kaya nga ang last verse na sinabi dito sa 24, ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ay nagdiwang. So there is a celebration. Now, itong Luke 15:11-24, palagi natin itong naririnig. Pero may mga revelation to palagi sa buhay natin. That is why our theme for today, value the right connection. Pahalagahan natin ang tamang ugnayan. At ang tamang ugnayan o tamang connection
Walang iba kundi magsimula sa Diyos. So, connection with God. That is number 1 point natin. Kung mapapansin natin doon sa Luke 15:11-24, kung himay-himay nating basahin ito, ang bunsong anak nag-decide mag-disconnect sa tatay. Akala niya mas matindi ang buhay sa labas. Nag-disconnect siya sa tatay niya at hindi niya alam yun ang simula ng miserableng buhay. Meron siyang freedom. Walang nagdidikta, walang nag-i-instruct, walang nagsasaway sa kanya. Kasi ganun ang mga tao ngayon. Mga tao ngayon ayaw nila na may nagbibigay sa kanila ng instruction. May mga tao ngayon, lalo na ang mga henerasyon ngayon, ayaw nila na sila ay sinasaway, pinagsasabihan. So kaya ang iba, gusto nilang humiwalay. Nagdi-disconnect sila, kahit sa church. Ayaw nila na may rebuke. So ito yung anak, ganun ang ginawa niya. Kaya lang, without the guidance of his father, baka ilang buwan lang o weeks, ubos ang kayamanan niya. Walang guidance eh. Nakikita natin, ang bilis. Dumating tagutom, apektado siya, at ang pera niya hindi naman umunlad. Palabas siya palagi. At ano nangyari? Ang pinakamatinding sa lahat, tagapag-alaga siya ng baboy at halos pagkain ng baboy ang kanyang kakainin. So connection with God is very important. No? Tandaan natin yon mga kapatid. Because outside of God, if you disconnect your life outside of God, maging miserable buhay natin. Kaya like what I said palagi, sinasabi ko, may security kapag connected ka kay God. Secured ang life mo. At tandaan natin, the source of life is God. Ang pinanggalingan ng buhay natin ang Diyos. At ang tunay na buhay, ma-experience mo if you are connected with God. Akala nila kasi ang buhay, marami pagkain, maraming pera, nakapag-aral ang mga anak sa magandang paaralan, kahit wala ang Diyos, kaya mo mag-exist. Yan ang tingin ng iba eh. Pwede kang yumaman, pwede kang umunlad, meron namang ganyan na hindi nga sila nakikinig na salita ng Diyos, hindi naman sila talaga dumadalo sa mga bagay na spiritual, pero makikita mo, umunlad ang buhay. Pero alam nyo ba, sa likod nun, that is imbalanced life. Ang inaalagaan mo lang is your physical body. Pero nalimutan mo, may spiritual life tayo. So makikita natin, empty kapag ang tao disconnected kay God. May emptiness yun. Kaya mapapansin natin, paano ko malalaman na I am connected with God? Simple lang. Simple lang. If you are connected with God, hindi ka papayag na hindi ka nananalangin araw-araw. Hindi ka papayag na hindi ka nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi ka papayag na hindi ka nakikinig sa pagsamba, online man yan o physical. Spiritual yan eh. Hindi ka papayag na wala kang community of spiritual people and that is your cell group. Hindi ka papayag na ikaw ay pinagpapala spiritual na hindi ka kasama sa pagre-reach out ng mga souls. And that is winning soul. At hindi ka papayag na hindi ka lalago at hindi ka magagamit. That is why you undergo discipleship. Now, sa likod nun, sino ngayon ang nag-i-inspire sa iyo? Ang nag-i-inspire sa iyo is the Spirit of God. Because God is Spirit. At hindi i-allow ni Lord na siya ay nananahan sa iyo. Hindi ka kumakain araw-araw ng spiritual food. Our spiritual food is the Word of God. Malalaman mo kapag disconnected na ang tao. Physical food ang kanyang kinakain araw-araw. Pero binabasura niya ang salita ng Diyos. Ang disconnected na tao, akala niya everything is in Him. Without prayer, without the Word, without the guidance of God, kasi yumayaman naman siya eh. At tapos, nabubuhay naman siya araw-araw. Ang taong disconnected with God, hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Disconnected eh. Hindi marunong i-acknowledge ang Diyos sa buhay niya. Kaya pansinin ninyo,
prayer, Bible, devotion, simbahay like this, tandaan ninyo mga kapatid, hindi yan obligasyon. Hindi yan tinatawag requirements ng church. Ginagawa mo yan kasi you are connected with God. Konektado ka sa Diyos eh. So kapag ang Diyos nagko-connect sa iyo, ang Holy Spirit nag-i-inspire sa iyo na magbukas ka ng salita ng Diyos. Even in your gadget, meron tayong Word of God dyan. So tandaan po natin, ang galawang spiritual, galaw yan ng Diyos sa buhay natin. Pero kung ikaw, feeling mo, ano yan, requirements, o pinapagawa sa iyo kasi dinidisciple ka, hindi ka maglalast. Hindi ka maglalast. Wala kang heart. So bakit nandito tayo sa simbahay? Even ang invites nga, iba na imbitahan ninyo dito, nagstay na sila. Why? Because before you are dead spiritual, but now you are alive spiritual. Kapag dead ka spiritual, corny sa kanila ang simbahay. Corny ang church. Ang iniisip ng iba nun, ngayon, free time to. Pamilya ko dadaling ko sa pasyanan. Free time to, pamilya ko gagala kami. Walang Diyos eh. Ang taong may Diyos, ang utak niya palagi, uunahin ng pamilya ko ang Panginoon. Uunahin ko kapag may kinikita ako, ibukod ang para sa Diyos. Uunahin ko palagi ang mga bagay na spiritual bago yung physical ko. So ganito, makikita natin, we need to value the right connection. The first connection na tama, alamin mo sa sarili mo, may connected ka pa ba sa Diyos? Baka puro pagkain, puro pera, puro material things ang utak mo. Kapag ganyan na, tapos binabasura mo na ang mga bagay na hindi mo alam, ultimate value ng buhay natin yun, yung connection with God. Biro mo, tatay ka, nanay ka, ikaw pang namumuno, ng mga anak mo hindi marunong mag-pray. Ang anak mo hindi nga kilala ang Biblia. Ang mga anak ninyo minsan ay zero pagdating sa Diyos. Alam ng mga anak nyo, puro pagkain, puro material things, but they don't know God in their life. Kagagawa ng parents yon. At dito makikita natin, imagine mo ang bunsong anak, connected siya sa father, gusto niya mag-detach. Ano nangyari sa kanya? Binaboy buhay niya. And always bear in mind, if you are not connected with God, bababuyin ka ng mundo. Balahurain ka ng mundo. Sisirain ka ng mundo. That is why sabi yan sa Bible, do not conform to this world. Do not conform to this world. Why? If you conform to the system of this world, akala mo sarap ng mundo. Pero bandang huli, bababuyin ka ng mundo. Ayon. Kaya pala umalis kay God, gusto i-display ang hita. Kikita mo, kaya pala ayaw na ng discipleship, gusto palagi i-display ang bathing suit sa Facebook. O kaya gustong ilantad ang katawan sa Facebook. Kaya ayaw niya na may nagsasaway sa kanya eh. Kaya pala nag-disconnect kay God, ayaw ng saway. Merong ganyan. Pero nakita natin, that is not the true life. Ang tunay na buhay, makikita mo every day, you are connected with God, you communicate with God through His Word, God communicate to you. Through prayer, you communicate with God because you are connected with God. That is life. Yun ang totoong buhay, mga kapatid. Without it, kahit araw-araw kang kumakain, araw-araw kang namamasyal, at ipupus mo sa Facebook ang pamamasyal ninyo, saan kayo nakakarating? But that is not the true life. Hindi totoong buhay yan. Ang totoong buhay, why you are strong, why you are able to overcome problems and trials in life. Why? Because in your secret life, you kneel down and pray and you read the Bible at yun ang gabay mo sa araw-araw mong pamumuhay. The manual of your life is the Word of God. Nilalayo ka nito sa mga masama, nilalayo ka nito sa mga maling desisyon sa buhay. But you live a simple life. Pero ang taong disconnected kay God, unti-unti na siyang sinisira ng mundo. Bakit?
Akala mo ba ang pag-inom ng alak, ang paninigarilyo, pagsasabong, paninira sa buhay ng mga tao, normal? That is abnormal life, mga kapatid. Akala mo ba yung gagayahin mo rin ang lifestyle ng mundo is a normal life? That is abnormal life. You have no decision with yourself, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, value the right connection. And only right connection, number one, is your connection with God. Kaya, huwag mo walain yan. Yan ang tanda na you are with God. At ang tanda, hindi lang ikaw nagpipray, hindi ka lang nagre-read ng Bible, hindi ka lang yung nasa community of people ka sa cell group, nasa simbahay ka. Ang tanda ng connection with God, ang buhay mo mabunga. You are fruitful. Pag wala kang bunga, ibig sabihin, wala nangyaring pagbabago sa buhay mo. Walang kaligtasan na nangyari sa buhay mo. Tandaan po natin, kaya ka niligtas, kaya ka binago para magbunga ka because you are connected with God. Parang sanga nakakonek sa puno, bibigyan ka ng Diyos ng bunga. Kaya tandaan ninyo, fruitfulness is not an option. Fruitfulness is a sign, a mark that you are connected with God. John 15 verse 5. Anong sabi sa John 15 verse 5? Very clear ito mga kapatid. Ang tunay na ligtas, nagbubunga yan. Ang tunay na konektado sa Diyos, nagbubunga yan. Verse 5 of John 15, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, connection yon, ang siyang nagbubunga ng sagana. So sabi ni Christ, if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Nagbubunga ka ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Very clear ito ng connection with God. Wala kang magagawa kung ikaw hiwalay sa Diyos. Yung bunsong anak, akala niya, malalagpasan niya yung tatay niya. Ano nangyari? Mula sa kasaganaan ng buhay, naranasan niyang kahirapan ng buhay. Nag-disconnect siya sa tatay niya eh. Saan ka nakakita? Pagkaing baboy ng kinakain mo. At very clear dito, sinabi sa 15.5, wala kang magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya listen to this. Akala mo everything is okay? Wala ka sa circle of spiritual things. You don't pray, you have no cell group, you have no Bible devotion. Akala mo everything is okay naman eh. Mas ma-okay pa buhay ko maunlad. Watch out. Bantayan mo yan kapatid. Matutuyuan ka balang araw. Mawawalan ka balang araw. At huwag nyo antayin yan. Ang source of life is God. And we must acknowledge the source of life because He is the owner of all, lalo na spiritual life. Sabi dito, wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. At the evidence na you are connected with God, nagbubunga ka ng sagana. Ayun. Maraming Kristiyano, pangalan lang, pero hindi nagmo-multiply. Walang bunga, walang bago na ang buhay binago dahil sa Kanya. Kaya dapat, alam mo kapag connected ka kay God, hindi mo lang binabalyo ang spiritual life. Matik yan, nagbubunga ka kasi connected ka sa vine eh. Ang nagbibigay ng bunga is the vine, not the branches. Mga kapatid, baka sa iba ka nagko-connect, baka kay Satanas ka nagko-connect. Kasi bad fruit ang lumalabas sa iyo, bibig mo ay iba lumalabas. Halimbawa, paninira, nakikinig sa mga mali, and you don't produce fruit, at hindi mo alam, nagpo-produce ka ng bad fruit. Kikita natin, ang bunga dito, mga kapatid, not only the fruit of the Spirit, bagkus pag tiningnan ka, ang daming taong binago ang buhay dahil sa iyo. Ibig sabihin, that is the major evidence na you are connected with the vine, the Lord Jesus Christ. You are connected with God. At kapag hindi ka na connected kay God, maranasan mo ang kahirapan, ang kawalan, someday mawawala sa iyo yon.
Hindi mo binahal yung connection mo kay God eh. Kaya it does not mean na kapag you have everything material things, the favor of God is there. No. May mga meron tayong material na bagay pag wala ka sa Diyos, hindi galing sa Diyos yan. Kasi may galing kay Satanas, may galing din sa Diyos. Ang galing sa Diyos, pinapayaman ka ng Panginoon, pinapaunlad ka ng Diyos, ngunit devoted ka din sa paglilingkod sa Kanya. Ang galing kay Satanas, nilalayo ka sa Diyos. Wala kang connection sa Diyos, wala kang connection sa kapwa mo Kristiyano, wala kang connection sa church. Kaya always remember that. Katulad ng anak na to, nabalahura ang buhay niya because of his disconnection with God. Kaya ultimate yan. That is why bigyan ng tamang connection ang buhay mo. Make sure na you are connected with God. Number 2, connection with your church. That is major also. If you have God, second, value your connection with your church. Alam niyo mga kapatid, if we have physical family, we have also spiritual family. And we believe church is not a building. Church is not a building. Ang church ay mga tao na nag-gather together to worship God. Kaya tingnan ninyo, even in online, in-honor tayo ng Lord. Ang CGS Philippines ay nag-expand, lumaki, lumawak, marami tayong naabot. Katatapos lang actually ng ating Encounter God Retreat. At ang ating encounter, international yon. May galing sa Japan, South Korea, Australia, sa Taiwan, sa iba't ibang sulok ng probinsya ng Pilipinas, sa Pampanga, Pangasinan, Bulacan, Cebu. Meron pa sa atin na malalayong mga lugar, may sa Tarlac, mga kapatid. So hindi ko man ma-mention ang iba, pero napansin ko, yun ang church. Ang church ay hindi siya building kasi ang church moving, growing, and multiplying. So ang church, hindi siya yung sa isang location. Ang church ay hindi yung may parking lot. May nakausap ako minsan na isang miyembro na isang church. Pastor, napansin ko sa online kayo, parang hindi na ba kayo nag-church? Kasi iba talaga yung nag-church talaga na building na may pinupuntahan ng mga tao. Ayun, napangiti na lang ako sa kanya. Sabi, sa loob ko, hindi niya naintindihan ang church. Kasi ganito yan mga kapatid. Mapa face-to-face man o mapa online, ganito yan. Ang nagpapalago sa church is the power of the Holy Spirit. At kung ang tingin mo ang church ay building, mali yun. Kasi maraming building na church na walang tao sa loob. Marami pa ang silya kaysa tao. Pero pag sinabi nating church, ito yung mga functional people na binago na nagre-reach out ng mga souls. At ang mga souls ngayon, nasa online platform. Mas mabilis ang pag-work ng Diyos sa online platform. Kapag sumunod ang lahat ng mga disciple dito, that is why we have thousands of people now na sumunod. Akala nila bogus ang ating galaw. Walang tao. Kapag tinawag mo yan, nagtitipon yan sila. At nakita ko ang advantage and disadvantage dito. Dati, pag nagtitipon kami, wala pang COVID dito sa church. After na si pastor magbenediksyon, meron ng beso-beso dyan, meron ng haging, yakapan na, meron ng manopo dyan. Lahat ng mga physical attachment meron na. No? Meron dyan magkakamayan, meron dyan magbeso-beso, meron dyan na magyayakapan. Pero alam nyo ba, sa beso-beso na yan, maraming humahalik sa akin, maraming yung makayakap sa akin. Wala na sila ngayon sa church. At yun pang mga matitiso rin. Ang church hindi siya lalago sa yakap, sa halik, sa pagmamano.
Halimbawa, hinalikan mo ang pastor, hindi ka naman nagwi-winsol. Equivalent yan sa halik ni Judas, kapatid. Hinalikan mo ang pastor, niyakap mo pang pastor, tapos sabihin mo sa pastor, pastor, walang iwanan. Sasamahan kita. Panluloko yan ng taong hindi spiritual. No? Si Judas, niloko niya si Christ eh. Hinalikan pa nga niya si Christ eh. Kaya listen to this. Ang church, hindi siya mag-grow sa halik, sa yakap, sa kamayan. At hindi basihan na kapag may church building, mag-grow ang church. Ngayon, maraming bakanting parking lot, maraming malalaking church, walang tao. Why? Mali connotation natin sa church eh. At ang Diyos hindi nakatira sa building. At dito sa atin, naranasan natin, nakaranas ka ng yakap, ng halik. Pero nag-grow ba yung taong yumakap sa iyo? Hindi. Sa online platform, until now, yung mga nag-grow at nag-multiply, hindi sila nakaranas na kinamayan ng pastor. Hindi sila nakaranas ng yakap ng pastor. Hindi sila nakaranas ng pagtap ng leader nila sa shoulder kapag may problem sila. Kasi malala yung lugar sila eh. Pero pag na-monitor mo, growing sila, lumalago sila, nagmo-multiply sila. Kaya wala sa yakap, sa halik, o sa physical aspect ang paglago ng isang church. Tandaan nyo yan mga kapatid. Actually dito sa online platform, sa iba't ibang sulok ng mundo, marami binagong buhay. Mas matino pa nga kaysa sa physical eh. Dito lang sa ating natapos na tinatawag encounter, doon lang sila nakaranas ng touch, ng tinatawag pagbati sa kanila, pero sila growing, nag-multiply. Bakit? Ang Holy Spirit, nag-grow, kumikilos ang Holy Spirit sa tao, hindi sa building. At gusto ko ipakita sa inyo, yung pinupuntahan yung physical building, wala ang Diyos dyan. Dahil ang Diyos nakatira sa puso ng tao. May basihan tayo dyan, mga kapatid. Papakita ko sa inyo na ang Diyos ay hindi nakatira sa building. Kasi minsan iba, hangang-hanga sila sa building, physical building, na sabi na ito yung church namin, maganda, ganito. Mali. Object yan eh. Ang Lord nakatira siya sa may buhay. Kaya nga, itinatanggap natin si Kristo sa puso natin. Tingnan natin. Ibig sabihin, pag ang church ay building, tapos na yung worship ninyo, naiwanan ngayon si Lord sa church. Kung yun ang connotation natin, God is Spirit. At hindi siya makontain ng space. So, dapat may tama tayong pangunawa kung sino Diyos natin. Hindi mo siya i-contain sa isang place. Tapos aalis ka dyan, namasyal ka, naiwan si Lord sa church. Mali yung pangunawa natin ng ganon. Kaya palang iba, nagkukross pag dumaan sa church. Uy, nandyan yung Diyos. Mali pa din yung pangunawa natin. Gawa 17:24-25. Ito very strong verse to, na magpapakita na ang Diyos ay hindi siya nakatira sa building o sa templo. Gawa 17:24-25. Ano sabi dyan? Acts 17:24-25. No? Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Acts 17:24-25. Ano sabi dyan? Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Napaka-clear. Hindi ang Diyos nakatira sa templo na ginawa ng tao. Verse 25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Hindi ka kailangan ng Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Yun ang tandaan natin. Hindi ka magpipray, hindi ka magbabasa ng Bible, hindi mo susuko buhay mo sa Diyos, ikaw ang mawawalan, hindi ang Diyos. Sabi dito, hindi kailangan ng Diyos ang tulong mo. Kailangan mo ang Diyos. Kasi nagbibigay siya ng buhay. Kaya marami nga walang utang na loob sa Diyos eh. Biro mo, buong pamilya mo binibigyan ng Diyos ng hininga. Buong pamilya mo binubuhay ng Diyos araw-araw at healthy. Hindi ka man lang nagpasalamat sa Diyos.
Na hindi ka man lang sumamba sa Lord, dalhin ang buong angkan mo. Pero kapag you realize na bago ka, mahihiya ka sa Lord talaga. That is why we do this because na-renew ang ating heart and mind. We give importance sa mga bagay na spiritual. At ito malinaw, hindi ang Diyos nakatira sa gawa ng kamay ng tao, even in the temple. Siya gumawa ng sanlibutan eh. Ba't siya magstay dyan sa building? All-powerful ang God. Kung sa building siya nakatira, hindi siya makarating sa iba't ibang sulok ng mundo. Kaya listen to this. Ang church, ikaw, ako, mga tao na binago ng Diyos. Ang iba nagpapaganda ng building, wala namang tao. Di ba? Ang dapat pinapaganda natin, buhay ng tao. Mabago buhay ng tao. Mga kapatid. Ang iba, inuuna ang building. Nagpatayo ng building, wala namang tao na inaabot ang kaluluwa. Sa atin, una ang tao, mabago ang buhay. Madali na lamang yung place of gathering ng mga taong binago ang buhay. Kaya dito dapat makita ninyo mga kapatid. Then in verse 28, anong sabi dito? Gawa 17:28, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. So in Him we live and move and have our being. Kapatid, maraming tao na hindi inacknowledge ang Diyos. Biro mo, trabaho ka ng trabaho, kita ng pera, hindi mo alam, in Him we live and move and have our being. Hawak niya buhay mo, pagkilos mo at pagkatao mo. At siya din ang pwedeng isang pindot ka lang ng Diyos, mamamatay tayo lahat. Pero hindi niya inaalaw yon, kahit may maraming hindi marunong magpasalamat sa Kanya. Now, gusto ko lang ipakita sa inyo yung scope ng church. Na dapat may right perception ka sa connection mo sa church. Connection with your church. Bakit mahalaga na connected tayo sa church? Ang church, community of people. Tingnan mo pag nagkasakit ka, isang swipe mo lang sa inyong grupo. Message mo lang, pinagpipray ka lahat ng church. Hindi ng building. Tandaan natin mga kapatid. Ang building, ginagamit yan sa pagtitipon ng mga church, ng mga tao na binago ang buhay. No? Kaya tandaan natin, if you have wrong connotation of the church, you have wrong connotation of God. Biro mo ginawa mong tao ang Diyos, na ang Diyos daw nakatira sa church. Diba? Kaya ang iba minsan pupunta sa building ng church nila, doon siya lumuluhod. Paglabas, sa bahay nila hindi na siya lumuluhod. Wala daw ang Diyos doon sa bahay nila. And always listen to this. If you have the right knowledge of who God is, kahit sa sasakyan ka ngayon nagdadrive, you can talk to God. Sa bahay ninyo, lumuhod ka nandyan ng Diyos. Biro mo, milya-milya pa, akyatin mong bundok para pumunta ka doon sa templo at doon mo kausapin ng Lord. Kasi marami wrong connotation natin sa church. And always remember this. Why I said, value your connection with your church? Because the blessing is in the house. Yung anak, nang lumayo siya sa ama niya, pati mga pagpapala sa bahay nila, hindi niya na makain. Kapag ang ikaw naman binago ng Diyos at wala kang church, wala kang community of cell group, wala kang community of people, na hindi pwede nag-iisa ang isang Kristiyano. Kasi ang pagpapala nasa church. Ang pagpapala nasa church. Mga kapatid, tandaan po ninyo yon. Kaya ko sinabi, church is very, very important to us. Hindi ka rin matawag na church na nag-iisa ka lang. So you need one another fellowship. And that is one another of people na mga nabago ang buhay. Binago ang buhay nila ng Panginoon. And always remember this. If you have physical family, you need spiritual family. And our spiritual family, kaya sinasabi ko, church is a blessing. Church is a blessing. Kasi nandyan ang mga totoo at tamang tao, mga kapatid. No? At mapapansin mo, ang church is a blessing and you are also a blessing to them. Andoon yung tinatawag nating
community of blessing. May pagpapala sa tahanan ng Panginoon. Hindi yan makukuha sa mundo. Imagine that, ang blessing, tandaan ninyo to mga kapatid, ano? Kaya may blessing sa church, yung mga tao na kahalubilo mo, pagpapala yun. At wala pa akong nakita na naging faithful sa church, naghirap din ang buhay niya. Wala pa akong nakita. Yung, yung loyal siya sa church, faithful siya sa church. Kasi sa church, tahanan natin yan eh. Naging mabuting tao siya sa church kasi nagpapakorek siya, nagpaparebuke siya, nagpapareprove siya, nagpapamold siya, kasi belong siya sa church. Ang walang church, akala nila may freedom sila, slave sila ni Satan at ng mundo. Akala mo, ginagawa mo, tuwang-tuwa ka, pero hindi mo alam, kaakbay mo si Satanas o kaakbay mo ang mundo. Ang church, the head is Jesus Christ, not the pastor. At sa church na yan, doon ang wisdom binibigay ng Panginoon. That is why, mapapansin ninyo mga kapatid, balanse ang blessing ng Lord sa church. Not only material but spiritual. Kaya binibigyan ka ng Lord ng tamang direksyon, binibigyan ka ng Lord ng tamang journey, binibigyan ka ng Lord ng wisdom. Saan mo makikita yon? Sa fellowship mo sa loob ng church. May mga tao dyan na gumagabay sa iyo. And that is your discipler, that is your mentor sa loob, mga kapatid. Kaya, hindi ka maubusan kapag sa loob ka ng church. May mga tao dyan na ibibless ka. At ikaw din maging blessing sa kanila, mga kapatid. Akala nila walang kwenta ang church, mali. Pinahalagahan niya ni Jesus Christ ang church. We are the body, church is the body and Christ is the head. Sa church binibigay ang wisdom of direction. That is why church is the one who preserves us na hindi tayo lalamunin ng mundo. If you have no church, you live like the world. Kaya may mga taong naging worldly, naging makamundo, naging makalaman. Walang church eh. Walang church. Kaya ang utak, makamundo din. Ang church is the one who preserves us. That is our spiritual family. At yan ang mali ng bunsong anak. Lumayo siya sa ama niya, wala din siyang tahanan. Kaya ang buhay niya naging miserable sa mundo. Yun ang dapat na makita natin mga kapatid. Value the church given to you by God. Kaya tanong ko sa inyo, connected ka pa ba sa church? Connected ka pa ba sa spiritual family mo? No? At paano mo na ipakita na you are connected? You obey. You obey. You accept correction. You accept rebuke. At pansinin ninyo yung mga nasa church, hindi yan lumalayas. Kaya ang gaganda ng mga ugali. Ayon. Walang magandang ugali na binibigay ang mundo, mga kapatid. Walang magandang asal ang binibigay ang mundo. Ang church is our molding place. Diyan tayo hinuhubog, diyan tayo kinokorek sa mga naririnig natin through our cell group, through simbahay, mga kapatid. Kaya if you neglect your spiritual family, mga kapatid, equivalent yan sa pag-neglect mo sa Diyos kasi the head of our spiritual family is Jesus Christ. Siya ang daluyan ng lahat. Siya ang brain. Tandaan ninyo, ang utak ng church, si Jesus, not the pastor. Kahit ang pastor, belong yan sa church. The brain of the church is Jesus Christ, the good shepherd. Siya ang good shepherd natin. Kaya dadalhin niya tayo sa green pastures. Walang gutom sa church, pero may gutom sa mundo. Hindi ka gugutomin sa church. Mga kapatid, marami dyan mga kapatiran na kapag walang-wala ka, nandyan sila to help us. But don't abuse the church. Huwag din nating abusuhin ang church. No? You are there
to be generous, and someone also maging generous para sa'yo. Hindi ka na sa church para take ka lang ng take, kabig ka lang ng kabig. Nasa church ka para maging blessing ka at maranasan mo ring i-bless ka ng iba. Ganyan ang community ng church. No? Kaya nga, mahalaga ang mga connection na to. Connection with God, connection with your church. At the same time, you must have the right knowledge of what church is all about. Church is not a building based sa Acts 17:24 to 25 to 28. Ang church, even in online, we're growing, moving and multiplying. Why? We have the right knowledge about the church. Ay iba nag-spend millions of pesos sa building. Almost abuti ng billions. Pinapaganda ang church. Maganda naman yun kapag i-bless tayo ng Lord. Pero, gagawin mo yan sa pagtitipon ng mga taong lumago ang buhay. Pero hindi yan batayan para ang church mag-grow. Ang growing church nagmo-move, nagmo-multiply, and unstoppable yan. Even the gates of Hades cannot prevail the church because Christ is the founder of the church. Tandaan po natin yan. Kaya marami ngayong mga building, hindi na siksikan ang tao. Why? Mali ang pananaw kasi ng church ng iba eh. Kita niyo mga kapatid? Kaya dapat mabago tayo. Ang isa sa tandaan natin, mapa-online man o ma-physical, mag-grow ang church kapag may winning soul and making disciples. Yun ang bottom line dyan. Eh kung ganda nga ng building mo, wala namang intentional discipleship at winning soul, hindi yan mag-grow. Kapatid, walang tao yan. Number 3, connection with your leader. Hindi binalyo ng anak ang tatay niya. Ang head ng family is the father. Pero nag-disconnect siya sa leader niya. Tandaan po natin mga kapatid, our spiritual leader is the right person. Kaya pala marami, nag-disconnect sa right person, pumunta sa wrong person. Marami humiwalay sa kanilang spiritual leader, pinasukan ng wrong person. At ano nangyayari? Sira din buhay. If you connect with the wrong person, your principle in life is wrong. And your destiny and direction in life is wrong also. Marami na tayong nakikita dyan. Maling daan ang pinupuntahan dahil maling tao ang sinamahan. Nineglect ang kanyang leader. Kaya tandaan natin mga kapatid, the best ang mga leader na meron tayo. Bigay ng Diyos yan sa atin. May mentor ka ngayon, value your mentor, honor your mentor. Because through our mentor, naprotektahan tayo sa mga maling prinsipyo sa buhay. Biro mo, nakikinig ka sa mga maling tao. Malalaman ko ang isang tao na kahit nasa church, nakikinig sa maling tao eh. Pagkausap, wala na sa bisyo ng mga pinagsasabi niya. At makasanlibutan na ang lumalabas sa bibig niya. Pangangatwiran niya, wala na sa Bible. May kausap to na unbeliever. May kausap to na unbeliever. Minsan pag nakikinig lang ko, 2 sentence lang yan, alam ko na, iba kausap nito. Biro mo dati ay, mahal na mahal mo ang Panginoon, mahal na mahal mo ang discipleship, tapos lumabas sa bibig mo, kinukontra mo na ang discipleship, nahirapan ka na sa discipleship, at pagkatapos, nasasakal ka na sa paglilingkod kay Lord, as if istorbo ang church, istorbo ang gawain ng Lord. Sabi ko, may kausap na iba to. Baka binubulungan na to ni Satanas. Ayon. Kaya makikita mo pati dami na excuses, dami na reklamo, negative na ang lahat na nakikita niya. May pinasukan na yan ng bad spirit because sumama siya sa mga bad influencer. Ayon. At meron yan sa church na sa loob, nagdadamit lobo. Nagdadamit siya na parang tupa pero lubo pala. Mga kapatid, ingat din tayo niyan. Ibig sabihin, hindi lahat ay pure sa loob ng church. Ayan. Yung mapapansin mo na may rebellious heart na sa puso, kita mo rin sa galaw yan, kita mo din sa bunga yan. No? Ilalabas din yan, mga kapatid. Kaya dito makikita natin,
In order for us na maprotektahan ang ating isip at puso, be with your leader. Be with your mentor. Be with your pastor. Be with the people na nagbibigay sa atin ng gabay, that is community of cell group. Mga kapatid, kung wala itong mga to, hindi mo na mamalayan na mamansahan ng pagkatao mo. Biro mo, nakikinig ka sa mga maling tao. Mali na desisyon mo, mali pa direksyon mo, pawang mali ang lahat ng ginagawa mo. Akala mo tama, mali na pala ang iyong mga pagpapasya. Kaya sabi nga sa Hebrews 13:17, no? Dapat makita natin to mga kapatid. Hebrews 13, verse 17. Ano sabi po dito? Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Laki na yan ang responsibilidad ng leader. Imamanage ka ng leader mo, mananagot siya sa Diyos kapag may mga leader na pinabayaan ang kanilang nasasakupan. Biro mo, nag-mature na yung tao, iniwanan mo. Naglumago yung tao, iniwanan mo. Listen sa mga leader, ano po? Mananagot kayo sa Diyos pag pinabayaan nyo din ang mga nasasakupan nyo. Kasi sabi dito. Tapos, ang part natin, kung ang leader mo matino naman, ginagawa niyang lahat ng follow-up sa iyo, kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Halimbawa, may leader tayo na talaga all out ang kanyang pangangalaga sa atin, all out ang kanyang pagme-mentor, tapos binabasura mo, iniiwasan mo, nilalayuan mo, binablock mo, namighati yon, babalik sa iyo yun. Kaya marami ngayon, as if they are okay, but they are not okay now. At yun ang masaklap dyan. Pansinin mo yung mga tao na dikit sa leader at sumusunod sa leader, kita mo yung joy sa life nila. Binibless sila ng Panginoon. Kasi hindi sila nag-disconnect sa leader nila. Kasi kapag may leader ka, siya ang spiritual parents natin. Sasawayin ka, pagsasabihan ka, ikokorek ka. Kasi ano ka connected ka sa Kanya At walang leader na masama ang kanyang hangarin sa iyo. Walang leader na galing sa Diyos, masama ang hangarin sa iyo. Ang iba pananaw nila, sinusumbatan sila, hinahatulan sila, hindi daw sila naintindihan. Lahat ng defense mechanism gagawin natin. Pero sa totoo lang, sa puso natin, hindi na tayo okay. If you have a pure heart and pure mind, and if you have the heart na gusto mo pang lumago at magpamold, accept mo lahat ng sinasabi ng leader mo. Ang leader mo ang siyang may pananagutan sa Lord yan. Kaya ang mga sumusunod sa leader nila, tingnan nyo ang kanilang buhay. Malaki ang pagkakaiba. Pero ang mga tao na nasa loob ng church pero hindi sumusunod sa leader, actually, danger yan sa loob ng church. Panganib yan sa loob ng church. Kaya meron dyan tahimik lang, pero mabunga. Tahimik lang, pero maunlad. Sunod lang siya na sunod sa leader Dalawang klase ng taong tahimik. Tahimik, pero rebelde. May tahimik, pero sumusunod. Ayon. So leader is what we call a blessing to all of us, mga kapatid. Kasi sila yung nagpo-protect sa atin, nagpe-preserve sa atin na hindi tayo mahawa ng mundo. At sila, mga kapatid, ang mga tao na pinadala ng Diyos sa atin. Kaya thank you sa ating mga mentor, mga leaders natin na binigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat pinagpipray natin sila. Kasi pinahalagahan ka ng leader mo. At yun ang anak, wala siyang leader sa labas. Bumalik ang alibugang anak sa bahay nila. Kaya binless siya ulit. Kaya balik ka sa leader mo kung nakita mo ngayon. Mukhang ano ka na, simplang ka na ngayon. Marami sumisimplang na. Marami tumba na. Marami knockout na. Binasura nila leader nila Kaya ang tatlong ito napaka-importante sa buhay natin. Connection with God, connection with your church, and connection with your leader. Sa ating pagtatapos, the wrong connection will ruin your life.
Maling connection, sisirain ka nito. Di ba? Tingnan mo lang, 220 dapat isaksak mo sa 220, sinaksak mo sa 110. Di sira ngayon gamit mo. Ganon yon. Wrong connection will ruin your life. It invites the wrong people in your life who will destroy your future. Kasama dyan buong pamilya mo. So make sure sa umagang ito, you have the right connection with God, right connection with your church, and the right connection with your leader. Bago ako manalangin, mga kapatid, pahalagahan natin ngayon ang ating banal na hapunan sa umagang ito because this is the first Sunday of the week. We are connected with God and we honor Him for who He is. That is why we have our communion. It is a gesture of our connection with our Savior, Jesus Christ. Kainan niya ako kayo lahat, mga kapatid. Bahagi na ng buhay natin pag first Sunday. Handa tayo ng ating mga communion sa ating mga tahanan. No? Prepare the wine and the bread. And I hope ginagawa po natin yan sa ating mga tahanan sa oras na ito. Sige po, kunin natin yung ating mga tinapay at ang ating mga alak. Hawakan natin ang ating mga tinapay. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na binabahagi para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at uminom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Church, bago ako mag-closing prayer, damhin natin ang awiting ito na dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Lumalapit kami, Panginoon. Papasalamat sa iyong kadakilaan. Sa oras na ito, nais ka naming sambahin buong puso't kaluluwa. Sama-sama namin purihan ang ating Panginoon. Ilapit mo sa iyo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, yamang higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw naman
Praise God. Naway sa umagang ito mga kapatid, go back to the right connection. Bumalik ka sa tamang connection ng buhay mo upang ang pamilya natin, ang ating next generation, nabubuhay sa tamang connection. Pahalagahan ang ating connection with God, with our church, and with our leader. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, I pray blessing sa lahat ng kasama namin sa online simbahay. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na kasama namin sa ngayon. And let your protection, your preservation, and provision be upon them. Lalo na Panginoon, yung presence mo, kahit saang lugar man kami naroroon, your presence is there. Not only in one location, because you are infinite God, you are unlimited God, you are powerful God. Blessing upon blessing sa lahat ng kasama namin dito sa iba't ibang sulok ng mundo, outside of the Philippines and even in the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Pour out your blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people, even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Everything I thought was right.